balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinamamadali na ang pagkumpleto sa irrigation facilities bilang paghahanda sa El Nino. Turnover ng 141 procured excavators ng NIA pinangunahan. Transport Group na Manibela iginiit na pananakot lang ang desisyon ng pamahalaan na ituloy ang December 31 deadline ng consolidation sa mga tradisyonal na PUB. Mga motorista pinaghahanda sa mabigat na trapiko sa NLEX bukas. Singil sa tubig ng Maynilad at Manila Water tataas simula sa 2024. At K9 dog na nakakita sa bangkay ng pasahero sa sakay ng bumagsak na Piper plane sa Isabela, pinarangalan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 13, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Mas matinding epekto ng El Nino phenomenon ang inaasahan sa mga susunod na buwan. Iniutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang makatotohanan at mabilis na pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng tagtuyot. Narito ang report ni Nel Maribuho. Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinaukulang opisyal ukol sa El Nino National Action Plan. Lain nitong mai-update ang plano ng pamahalaan dahil sa banta ng matinding epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, 77% ng mga probinsya sa bansa ay may potensyal na makaranas ng tagtuyot sa katapusan ng Mayo sa susunod na taon. Strong ang indication ng El Nino, so we have to prepare. Bunsod nito, iniutos ng Pangulo ang paglikha ng Task Force El Nino upang malunasan ang epekto nito. Pangungunahan ng Task Force ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nakapaloob sa action plan ng administrasyon ng mga hakbang para matiyak ang water, food at energy security sa bansa. Ang utos ni President would be to categorize actions into short and medium. Yung short, kaagad-agad. Yung madali, we have to be realistic. So marami namang talagang nakaplano at ginagawa na. We just have to make sure that the coverage would also expand according to the forecast. Ay naman kay National Irrigation Administration Administrator Eduardo Eddie Guillen, malaking tulong ang dagdag sa kanilang pondo na aabot sa 30 billion pesos para sa kanilang hakbang para matulungan ang mga magsasaka sa epekto ng El Nino. Ayon sa NIA Chief, dahil sa dagdag na pondo ay makakapagpatubig sila ng dagdag na 30,000 hektarya ng sakahan. Sa kabuuan ay nasa 1.2 million hectares na ang mga sakahan sa bansa na may maayos na patubig. 1.2, 1.250 mga gano'n ang napapatubigan natin. So kung titignan mo, dapat ang yung accomplishment, reported accomplishment ng NIA ay nasa 1.6 million na tayo. So nasa 300,000 mahigit yung it's either under repair, under restoration, or converted na. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilang proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ang pinuntahan ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito may iniatas ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan lalo na sa Department of Agriculture at NIA ukol na rin sa banta ng El Nino phenomenon. At para sa detalye, nagbabalik si Nel Maribuho live. Nel, ano yung iniutos ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan kaugnay dito sa paghahanda sa banta ng El Nino? Yes, aga, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration na tapusin na agad ang mga irrigation facility dahil na rin sa banta ng El Nino phenomenon na ayon sa Pangulo ay maaaring tumagal ang epekto nito hanggang sa second quarter ng 2024. Nais ng Pangulo na makumpleto ang proyekto sa 4 na buwan upang maging handa ang bansa sa tagtuyot at matiyak ang food at energy security.
Ngayon nga, mapatigil-tigil na yung ulan. At pag-umpisa na siguro ng Enero, ay hindi na masyadong uulan na talaga. Kaya't kailangan nating gawin ang lahat ng kaya nating gawin para tayo yung makapaghanda para sa ating magiging tagtuyot na baka umabot ng second quarter. Kaya't itong ganitong klaseng proyekto ay naging mas mahalaga pa at naging mas urgent pa. Ito ang binigyan din ng Pangulo ng kanyang pangunahan ng pagpapasinayan ng Balbalungaw Reservoir Irrigation Project sa Nueva Ecija kanina. Ang proyekto na ito ay inaasahang mapapakinabangan ng 562 farmers mula sa 5 barangay ng probinsya. Pinaplano rin ang paglalagay ng component ng hydropower sa Naturan Dam. Pagkatapos ito ay tumungo naman ang Pangulo dito sa Subic Bay Freeport Zone, dito sa Olongapo City, kung saan pinangunahan naman niya ang pamamahagi ng 141 excavators. Ang unang fleet ng excavators ay ipapamahagi sa iba't ibang panig ng bansa para sa mapanatiling nasa maayos na kalagayan ang mga irigasyon sa bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Nagbabala ang isang grupo ng mga magsasaka na posibleng patuloy pa ang pagtaas ng presyo ng bigas. Resulta ito ng pagtaas ng bilihan ng palay at mataas na presyo ng imported rice. Narito ang report ni Ray Palayo. Siguro mga 2 weeks namin ginawang 15 pesos pero wala parang nalugi kami kasi wala masyadong bumibili. Ayun ang ginawa. Binalik namin sa 12 pesos. Nagtaas na ng presyo ng kada order ng kanin sa karinderya nila Aling Beverly sa Quezon City. Kailangan umano nila itong gawin dahil tumaas rin ang bili nila sa bigas. Ngunit ayon sa Federation of Free Farmers, posibleng umabot pa sa 60 pesos ang presyo ng well-milled rice. Mula nang alisin ang price cap, ay nasa 5 hanggang 10 piso na ang itinaas nito sa mga pamilihan. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, maabot na sa 55 ang presyo ng local well-milled rice habang 58 naman sa imported. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, nasa 30 piso na ang bilihan ngayon ng tuyong palay. Kung sa presyo ng palay at 30 pesos, it's very possible that some of the rice will be sold at 60. Kung may mas mababa mang presyo ng palay, mahal na rin itong naibebenta dahil sa mataas na presyo ng imported rice. Pero kung may murang bigas nila napapasok, ay posibleng mapigilan ang pagtaas ng presyo nito sa mga palengke. Yung local traders, nakikita nila na mahal yung imports na either kukunti lang ang papasok o kaya kung pumasok man siya, mahal. So, mas matapang sila na itaas yung presyo ng domestic rice. Ayon sa Department of Agriculture, bukod sa magandang ani ng lokal na produksyon, ay makatutulong din sa pagpapanatili ng presyo ng bigas ang importasyon. Umaasa kami na sana hindi aabot kasi kagaya na sinasabi namin, okay naman yung supply natin in terms of local production at saka imports. May inasahan pa nga tayo na additional imports coming in ngayong December coming from India. So we are hoping hindi aabot ng 60. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mariing ginundina ng Transport Group na Piston ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang palawigin pa ang deadline ng franchise consolidation ng mga public utility vehicles sa December 31. Babala ng Piston, kapag itinuloy ang deadline ay libu-libong mga tsuper ng tradisyonal na jeep ang mawawala ng trabaho. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Dismayado ang Transport Group na Piston sa naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy na sa darating na December 31 ang deadline ng franchise consolidation ng mga tradisyonal na jeep. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, nangangahulugan lamang ito na talagang hindi anya nakikinig ang gobyerno sa kanilang mga hinaing kahit pa mauwi ito sa isang transport crisis. Sa 30% anyang naiwan na mga unconsolidated franchise, karamihan sa mga ito ay mga tradisyonal na jeep na bumibiyahe sa National Capital Region.
Marin natin kinukunti na itong pahayag ni BBM na hindi na niya pagbibigyan yung ating public transport. Sa sinasabi nga niya ay wala nang intention, ano? Ang deadline sa franchise consolidation ang matagal nang nais ibasura ng piston at sa halip ay payagan pa rin ang mga individual na prangkisa ng mga operator na may 5 taong bisa. Ito ang dahilan kaya makailang ulit na rin silang nagsagawa ng transport strike ngayong taon. Hindi na magpapaawat ang grupo at itutuloy na ang 2 araw na nationwide transport strike na magsisimula bukas at tatagal hanggang Biyernes. Kapag natuloyan nila ang deadline ng consolidation ay libu-libong mga tsuper ang mawawalan ng trabaho at libu-libong mga pasahero rin ang mawawalan ng masasakyan. Ang katumbas yan ay ito ay mga mahigit na 50,000 na mga tsuper at 25,000 na mga operator ang mga madadagdag na mawawala ng hanap buhay. Samantala para naman sa United Transport Consolidated Entities of the Philippines, sang-ayon sila na hindi na ma-extend pa ang deadline lalo't 2017 pa nasimulan ang programa at ilang ulit na rin itong pinalawig. Dapat na nilang magkaroon ng pagbabago sa mga pampublikong transportasyon upang makapaghatid ng maayos at mas komportableng biyahe sa mga pasahero. Ang gusto ng pasahero pati, air condition na. Halos hindi na nila sinasakyan yung mga lumang jeep. Tinatangkilik kayo yung mga pasahero namin, yung mga air condition jeep, kaysa kayong mga lumang jeep. Sa post ni PBBM sa social media platform na X kahapon, sinabi nito na nakausap na niya ang mga transport officials at napagdesisyonan na hindi na palalawigin pa ang deadline. Ayon sa Pangulo, 70% na ng mga operator ang tumugon sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Para kay PBBM, hindi na dapat pang maantala ang programa dahil sang-ayon naman dito ang karamihan ng mga operator, bangko, financial institutions at maging ang publiko. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang transport group na Manibela na pananakot lamang ng gobyerno ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy ang deadline ng franchise consolidation sa December 31. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, may plano na rin bang sumama sa tigil pasada ng piston ang Manibela? Ella, sa ngayon, wala pa namang inaanunsyo ang transport group na Manibela kung sasama na sila o wala pa silang pinal na desisyon kung makikiisa rin ba sila dun sa isasagawang transport strike ng piston bukas at sa Biyernes. Sa pahayag ng National President ng Manibela na si Mar Balbuena, mariin din nilang tinututulan yung naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hanggang December 31 na lang ang deadline ng franchise consolidation. Ayon kay Balbuena, tila nagpatulong na ang DOTR at LTFRB kay Pangulong Marcos para lalo pang mapilitan ang nasa 30% ng mga operator ng tradisyonal na jeep na magpa-consolidate. Pananakot daw niya ito ng gobyerno upang sapilitan silang magpasakop sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ipinunto din ni Mar na dapat ay pakinggan pa rin silang minorya sa sektor ng transportasyon. Sa pahayag kasi ng Pangulo kahapon, sinabi nito na hindi na dapat makaapekto ang minority upang maantala ang pagsusulong ng modernisasyon. Narito ang tinig ni Mar Balbuena, ang National President ng Manibela. Kung minority na lamang po ang natitira. Sana yung minority na to, mapagbigyan pa rin at mabigyan po ng hanap buhay. Maipagpatuloy ang kahit kanilang hanap buhay para po nang sa ganun ay hindi po mahirapan, ano. Kung magbababaan niya ng memorandum circular ang DOTR sa December 31 at talagang hindi napapayagang mag-renew ng prangkisa ang mga operator ng traditional na jeep, ayon kay Balbuena, isa umano sa kanilang gagawin ang paghahain ng temporary restraining order sa Supreme Court para ipatigil ang programa ng modernisasyon. At sa ngayon, Ella, nakaantabay tayo dun sa magiging tugon ng MMDA at ng LTFRB kung de-deploy nga ng mga libreng sakay dahil dun sa nakaambang
transport strike na sisimulan bukas at sa Biyernes. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nag-abiso na sa mga motorista ang pamunuan ng North Luzon Expressway na asahan na ang mabigat na trapiko sa may area ng Bukawe at Santa Maria, Bulacan, bunsod ng gaganaping event sa may Philippine Arena bukas, December 14. Ayon sa NLEX Management, idaraos ang event sa arena mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pinapayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa exit ng Marilao at Tambubong. Tiniyak naman ng NLEX na magde-deploy sila ng mga personnel upang magmando ng trapiko sa apektadong lugar. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang Road Users Tax na ipapataw sa mga motorista. Layo ng panukalang batas na makalikom ng pondo na siya namang gagamitin para suportahan ang Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Base sa umiiral na batas, ang Motor Vehicle Users Charge ay nagkakahalaga ng nasa 120 pesos hanggang 4,000 pesos depende sa bigat ng sasakyan. Sa ilalim ng inamyendahang batas, magkakaroon ng structured taxation plan kung saan ika-categorize ang mga sasakyan depende sa klase at bigat nito. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairman Congressman Joey Salceda, inaasahang makakapag-generate ang pamahalaan ng dagdag na pondong aabot sa mahigit 68 billion pesos sa loob ng susunod na 5 taon sa oras na maisabatas ang panukala. Matapos mabuksan ang direct international flights mula Pilipinas patungong San Francisco, California, umaasa ang Department of Tourism na madadagdagan pa ito para naman sa mga bansa sa Europa. Target naman ng DOT ang 7.7 million na mga dayuhang turista na magtutungo sa bansa sa susunod na taon. Narito ang report ni Gladys Tuawi. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Tourism sa iba't ibang bansa upang mas lumawak pa ang direct flights sa Pilipinas. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, nagkaroon na sila ng pag-uusap sa Tourism Minister ng Italy upang magkaroon na ng direct flight ang bansa dito. Ayon kay Secretary Frasco, inilapit na nila ito sa Philippine Airlines upang maisakatuparan ang paglalagay ng direct flight sa mga nabanggit na bansa. Dagdag ni Frasco, nagkaroon na rin ito ng pakikipag-usap sa Paris para magkaroon na rin sana ng direct flight dito. Pero magdedepende umano ito sa availability ng mga aircraft mula sa partner airline carriers. Samantala, magkakaroon rin ng karagdagang international flight sa bansa, hindi lamang sa Maynila, kundi maging sa ibang probinsya ng bansa. We have also been in close collaboration with our international aviation partners. Kasali na doon yung Emirates, Turkish Airlines, pati na rin yung Qatar that have actually added more flights to the country, not just to Manila, but also to Cebu and Davao for certain international airlines. Para sa taong 2023, naabot ng Department of Tourism ang mahigit 5 milyong international tourist arrivals. At dahil sa maayos at magandang performance ng turismo sa bansa, tinatarget ngayon ng DOT ang 7.7 million international tourist arrivals. The world has loved the Philippines. The world has loved the Philippines in 2023. And we're very grateful to our friends from all over the world who have affirmed na yung Pilipinas po ay nagpapatuloy bilang world's leading beach and dive destination, Asia's best cruise destination, pati na rin po nag-iisa lang yung Pilipinas among 5 countries in the world awarded as a Global Tourism Resilience Awardee. Nagpapakita na yung transformation po na nais ng ating presidente ay nangyayari na po. Mananatili naman ang slogan na Love the Philippines. Ayon kay Frasco, sa mga natanggap na pagkilala ng tourism sector ng bansa, nagpapakita lamang ito na minamahal ng mundo ang Pilipinas. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tumataas na naman ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitatala ng Department of Health sa unang linggo ng Disyembre. Isa sa mga lugar na may mataas na kaso ang Quezon City, kung saan naka-red alert status na ang lungsod. At para sa detalye, may report si Gladys Tuabi live. Gladys, ilan ba ang mga bagong kaso ng COVID na naitala ng DOH? Ella, una nang inihayag ng Department of Health na ang pagtaas ng mga kaso ay inaasahan na dahil wala na ngang sinusunod na restriksyon ang mga tao. At idagdag pa ang get-together of parties ngayong holiday season. At sa pinakabagong tala ng DOH mula December 5 to 11, nakitaan ng pagtaas ng 36% ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Aabot sa 1,821 na mga bagong kaso ng COVID-19 ang nadagdag kung saan 13 sa mga ito ang nasawi. Dagdag pa ng kagawaran noong December 10 na aabot sa 228 ang severe at critical COVID-19 patients na kasalukuyan ay naka-admit sa mga ospital. Dahil dito, muling pinapayuhan ang publiko na ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards gaya na lamang na pagsusuot ng face mask kung nasa labas o sa mga pampublikong lugar. Ganon din ang pag-isolate o pananatili sa bahay kung nakararamdam na ng anumang sintomas ng COVID-19. Ella, kasabay ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ay itinaas naman sa red status alert ang COVID-19 early warning system sa Quezon City. Mula kasi December 4 to 7 ay nasa 27 kaso na ang naitatalang daily average cases sa lungsod. Mas mataas ito na 57.9% kumpara sa mga naitatalang kaso sa mga nagdaang linggo. Alright, maraming salamat, Gladys Tuabi. Humiling ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema ang Smartmatic matapos silang i-disqualify ng Commission on Elections o COMELEC para makasama sa bidding ng gagamiting election technology para sa 2025 elections. Ayon sa komisyon, depende sa magiging desisyon ng Korte kung may panahon pang makakahabol sa bidding ang Smartmatic. Narito ang report ni Dante Amento. Matapos magdesisyon ang Commission on Elections o COMELEC and Bank na idiskwalipika at hindi payagang sumama ang Smartmatic sa public bidding para sa gagamiting election technology sa 2025 midterm elections, dumulog sa Korte Suprema ang kumpanya para maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilang maipatupad ang desisyon ng COMELEC at papayagan silang makasama sa bidding process. Nang tanungin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung maaari pang makahabol ang Smartmatic sa bidding kung maglalabas ng TRO ang korte, sagot ni Garcia, nakadepende ito sa magiging mandato ng kataas-taasang hukuman. Ngayon, kung makakahabol pa, tingnan natin kung anong mailalabas halimbawa ng ating kagalang-galang na Korte Suprema. Ang sa amin lang, ginawa na namin yung aming tungkulin, yung aming trabaho, and it's now up to the Honorable Supreme Court. Paliwanag ni Garcia, karapatan ng Smartmatic ang dumulog sa korte at handa silang susunod sa anumang ipag-uutos ng SC. Tama naman yung ginawa nilang recourse. Importante, at least nag-avail sila nung tinatawag na legal process base sa kung ano yung pine-prescribe ng ating mga umiiral na patakaran. Although ang aming desisyon ay executory, siyempre nasa Korte Suprema naman kasi yan. Kung talagang bigla mag-issue ng temporary restraining order, anumang klaseng order, tatalima naman ng COMELEC. Sa mensahe ng Smartmatic sa UNTV News, tumanggi na silang magbigay ng karagdagang komentaryo sa kanilang petisyon. Bukas December 14, opisyal nang bubuksan ng COMELEC ang public bidding para sa automated election system ng 2025 elections. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang December 26 na special non-working day upang bigyan ng mas maraming panahon ang mga Pilipino na makapiling ang kanilang mga pamilya ngayong holiday. Nilagdaan kahapon ng Pangulo ang Proclamation 425 na nagsasaad na ang December 26, 2023 bilang additional special non-working day. Inaasahang makakapagpasigla din ito ng domestic tourism. Inatasan naman ang Department of Labor and Employment na maglabas ng kaukulang sirkular para ipatupad ang proklamasyon sa pribadong sektor.
Huli sa entrapment operation ang isang nagpapanggap na Chief of Staff ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Ayon kay Secretary Abalos, bukod sa pagpapakilalang Chief of Staff niya, ginagaya rin umano nito ang kaniyang boses para manghingi ng pera sa mga alkalde at gobernador. Sa katunayan, umabot na sa mahigit sa 150,000 pesos ang nakuha nito sa ilang mayor at governor. Ngunit paglilinaw ni SILG, wala siyang Chief of Staff na Larry Abalos ang pangalan at lalong hindi niya ugaling manghingi ng pera. Ang suspect ay sinampahan na ng kasong identity theft in relation to cybercrime law, estafa at spoofing. Bukod sa nahuling suspect, ilan pa sa kasamahan nito sa sindikato ang iniimbestigahan ng mga otoridad. Would like to take this opportunity sa mga nakikinig ngayon, kung may manghihingi sa inyong pera. Naku, hindi ako marunong manghingi ng pera, ha? Huwag kayong maniniwala at yung mga ibang mga government, marami ako nalalaman ng mga tao ng gobyerno, ginagamit din ang pangalan. Usong-uso po ngayon yan. Naglunsad ng bagong loan program ang Social Security System para sa mga retiree pensioner. Sa ilalim nito, maaaring makahiram ng pera ang mga retiradong pensioner sa may mababang interes. Bukod sa low interest rate, wala ring hinihinging collateral ang ahensya. Ang naturang loan program ang nakikitang sagot o panlaban ng SSS sa mga loan shark. Aabot sa mahigit 4 na milyong pisong halaga ng mga lumang pera ang napalitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa isinagawang Piso Caravan sa Central Visayas mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Base sa report ng BSP, aabot sa mahigit 38,000 na piraso ng banknotes at mahigit 683,000 pieces ng coins ang kanilang napalitan mula sa iba't ibang mga lugar sa Visayas Region. Layo ng Piso Caravan na maialis na sa sirkulasyon ang mga lumang pera na bahagi ng Clean Note and Coin Policy ng BSP. Pinarangalan ng mga otoridad ang K9 dog na si Will na siyang nakakita sa bangkay ng pasaherong sakay nang bumagsak na Piper plane sa bulubundukin ng San Mariano, Isabela. Ayon sa AK9 Mandog Snipers Volunteers Organization na siyang nagtitrain kay Will, malaki ang naitulong na malakas na pang-amoy ng aso upang mahanap ang katawan ng 43 anyos na si Erna Escalante. Ang 8-year-old Beagle na si Will ay isa sa 3 scent tracker dogs na dinala sa crash site upang mahanap ang pasahero na una nang nawawala matapos na bumagsak ang sinasakyang Piper plane. Gisingin ang kamalayan ng taong bayan na manindigan para sa teritoryo ng bansa. Ito ang isa sa layunin ng mga volunteer na sumama sa civilian caravan na nagpunta sa West Philippine Sea upang mamigay ng regalo at supply sa frontliners at mga mangingisda. Plano naman ng Atin Ito Coalition na muling bumalik sa WPS sa susunod na taon. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Ako po, bilang mangingisda, gusto kong makita yung sitwasyon ng mga frontliner natin na nandyan sa Ayungin Shoal. Yung mga pamilya nila, kung ano ba ang sitwasyon nila doon. Yun ang gusto nating makita eh. Mangingisda si Maureen Ignacio at ang kanyang asawa mula sa Morong, Bataan. Hindi man siya nakakalaot ng hanggang Scarborough Shoal. Dama niya ang bigat ng sitwasyong kinakaharap ng ating mga kababayan na nagpupunta sa West Philippine Sea upang mangisda. Kaya nais niyang makita ang tunay na sitwasyon ng mga frontliner na nagsasakripisyo upang protektahan ang teritoryo ng ating bansa. Si RB na mula sa Palawan, kasama sa mga pangunahing apektado sa pag-angkin ng China sa buong West Philippine Sea. Dismayado man siya at naiinis sa nangyaring pag-atras ng civilian caravan dahil sa ipinakitang intimidasyon ng mga barko ng China. Umaasa siyang dahil dito ay mas marami pang Pilipino ang makikibahagi sa kanilang ipinaglalaban para sa bansa. Kasi palagi po ang nakikita natin yung puwersa po ng bansa at bihira natin makita yung mamamayan. So nakikita natin yung mangingisda,
Ngayon nakikita natin yung mga Palawenyo na tumatayo. So I think full force na rin tayo kahit paano. Ang magpinsan na sina Alham at Aljan mula sa Mariahangin, Balabac, Palawan, takot nang pumalaot sa West Philippine Sea dahil sa pambubuli ng China, kaya nais din nilang ipakita ang kanilang pagsuporta bilang kabataan sa mga mangingisda at frontliner sa West Philippine Sea. Bilang isang kabataan po, nagpapakita po kami ng suporta na sinasakop na po yung isla na dapat sa atin. Ay nais po namin na ipakita yung suporta namin. Mangingisda lang din po talaga ang aming hanap buhay. Kasi hindi po malayo yung nararanasan ng ating mga kababayan dito sa West Philippine Sea na hindi sila makalaot kasi doon po talaga sa amin is ganito rin po mismo yung nangyayari sa aming lugar. Si Maureen, RB, Alham at Aljan ay ilan lamang sa mga civilian volunteer na sumama sa Atin Ito Caravan. Umaasa sila na sa pamamagitan ng kanilang pagsuporta sa caravan, makakapaghikayat sa iba pang Pilipino na manindigan para sa teritoryo ng bansa. Biguman ang grupo na tuluyang mapuntahan ng Lawak Island at madaanan ng Ayungin Shoal. Nagtagumpay naman sila para gisingin ang kamalayan ng publiko sa tunay na nangyayari sa West Philippine Sea. So nakita naman din sa ginagawa ng China and get the support of more Filipinos through creative means sa mga mapayapang paraan ng kampanya. Plano rin ng Atin Ito Coalition na muling magsagawa ng civilian caravan sa summer season sa susunod na taon. So we're hoping to really look at various strategies na we can involve more Filipinos, anumang mga sektor niyan, artist man, business sector, kabataan, fisher folk. So abangan natin yung mga susunod na activities that hopefully will get more fellow Filipinos on board. Ang ginawang pangaharang na ito ng mga barko ng China sa TS Kapitan Felix Oca ay patunay na hindi lamang ang mga barko ng pamahalaan ng Pilipinas ang kanilang binubuli, kundi maging ang mga civilian vessel na nais lamang maghatid ng tulong sa mga mangingisda at mga tropa ng Pilipinas na nagbabantay sa mga bahura sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang resolution ang ipinasa ng Provincial Board ng Palawan bilang pagsang-ayon sa panawagang pauwiin na si Chinese Ambassador Wang Xilian. Kinondena rin ng Provincial Board ang panibagong insidente ng harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Expression is in relation with the incident again happened in the West Philippine Sea, yung patuloy na panghaharas ng ating kaibigang mga Chinese, Mr. Chairman, na in return wala ho talagang magawa ang ating parte, no, bilang Pilipino. So kaya ho tayo nag-come up uli sa panawagan na suportahan ang pagtanggal ng kanilang ambassador sa Pilipinas. So sa ganitong panawagan, Mr. Chairman, ay isang paraan at ito isang manifestations ng Palawenyo, isang sentimento na maipaabot natin na tayo ay patuloy na tumututol sa ginagawang Ang Palawan ang probinsyang nakasasakop sa munisipyo ng Kalayaan na kinabibilangan ng Pag-asa Island at iba pang mga isla at bahura na bahagi ng teritoryo ng bansa gaya ng Ayungin Shoal. Nakalaya na sa detensyon sa House of Representatives ang host ng Sunshine Media Network o SMNI na sina Jeffrey K. Eric Celis at Doreen Badoy matapos alisin ng House Committee on Legislative Franchises ang contempt order laban sa kanila. Samantala, inihain sa Kamara ang House Resolution number 9710 na layong bawiin ang legislative franchise na ipinagkaloob sa SMNI. Narito ang ulat ni Rosa Lico.
Ilang araw bago ang adjournment ng session, inalis ng House Committee on Legislative Franchises ang contempt order laban sa host ng Sunshine Media Network International o SMNI na sina Jeffrey K. Eric Celis at Lorraine Badoy sa pamamagitan ng unanimous vote. Sumang-ayon ng mga mambabatas na bawiin na ng mga ito ang contempt order laban sa dalawa dahil sa paparating na holiday season. Sa gitna rin nila ito ng paghingi ng paumanhin ng mga ito sa naging asal sa pagdinig ng Kamara. Ang desisyon po ay sila po ay papalayain at on humanitarian reasons sa pangalan na hiningi po natin na kanyang source sa Senado. At I told him that he mentioned that to me in confidence, no? And I stand by that. No? Dahilan upang tuluyan ng makalaya ang dalawa mula sa detensyon sa premises ng Kamara. Para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at ginagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may soto law man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent. My expectations were, when you fight kasi the CPP, NPA, NDF, you have no expectations. You just embrace it and you just jump, and we were very ready to spend our holidays here away from our family. December 5, araw ng Martes nang ipakulong ng mga kongresista si Celis dahil sa pagtangging pangalanan ang Senate source sa impormasyon niya kaugnay ng foreign travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Samantalang si Badoy naman ay dahil sa umano'y pagsinungaling sa pagdinig. 7 araw na nasa loob ng premises ng Kamara sina Celis at Badoy. Inihayag naman ng chairperson ng House Committee on Legislative Franchises, Parañaque Representative Tambunting, na verified na ang sinabing Senate source ni Celis at naipaabot na ito kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Samantala, inihain naman sa Kamara ang House Bill No. 9710 na layong bawiin ng legislative franchise na ipinagkaloob sa Suara Submedia Corporation na mas kilala sa tawag na SMNI. Gusto dito ng mga umano'y paglabag ng estasyon sa mga probisyon ng prangkisa nito. Inihain ito sa Kamara ni One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Nanindigan naman ang abogado ng SMNI na kailangang patunayan muna ang mga paglabag sa prangkisa ng SMNI. Kailangan na i-prove yan kasi as long as hindi nila ma-prove, there's always a presumption of good faith. There's a presumption na comply ng SMNI ang lahat po na mga tinatawag na provisions ng prangkisa. Nai-refer na sa House Committee on Legislative Franchises ang resolusyong nais magpawalang bisa sa prangkisa ng estasyon. Bago ito, pinagtibay na sa plenaryo ng Kamara ang resolusyong humihikayat naman sa National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinuwestiyon ng kampo ni Apollo Quiboloy ang planong investigasyon ng Senado kaugnay ng mga alegasyong human trafficking at sexual abuse laban sa religious leader. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, hindi umano dapat sa Senado iniimbestigahan ang issue dahil hindi umano ito magiging patas. Hinamon nito si Senator Risa Hontiveros na idulog sa hukuman ang issue. Ang ginagawa po ni Senator Risa Hontiveros ay isang panlilin lang. Siya ay aking hinahamon kung tingin mo matibay ang iyong mga testigo, makatotohanan ng sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban, may due process? Bakit gusto mo sa Senado ang paglilitis? Sapagkat sa Senado, lamang na lamang ka, agrabyado kami. Ito ay bahagi ng pattern ng panggigipit, ng haharas sa SMNI at sa mga kawani nito sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Quiboloy.
Nahaharap sa mga panibagong reklamo sa Department of Justice o DOJ ang napatalsik na si dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. At para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano itong bagong reklamo na kinakaharap ni Arnie Teves? Magandang tanghali aga, batay sa dokumento na ibinahagi ng kampo ni dating Congressman Teves sa media ngayong umaga. Ang mga bagong isinampang reklamo sa dating mambabatas ay paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, partikular na ang financing terrorism, at paglabag sa RA 11479 o mas kilala sa Anti-Terrorism Act of 2020 sa ilalim ng Material Support to Terrorists. Ito ay isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice. Batay sa sapina kay Teves, ipinatawag ito ng piskalya mamayang alas 2 ng hapon at sa December 19, 2023 para sa isasagawang preliminary investigation sa DOJ. Pinagsusumite din ang company Teves ng kanyang counter affidavit. Inaasahang pupunta naman aga mamaya sa pagdinig ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento. Tinutulan ng Makabayan Bloc lawmakers ang House Resolution na sumusuporta sa pagkakaloob ng amnestia para sa mga dating rebelde. Gayunman, adopted na ng House Plenary ang House Concurrent Resolutions number 19, 20, 21 at 22. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, anong dahilan ng Makabayan Bloc lawmakers at bakit nila tinututulan itong pagbibigay ng amnestia sa mga dating rebelde? Ela, tutulang Makabayan Bloc lawmakers sa House Concurrent Resolution numbers 19, 20, 21 at 22 dahil saan nila ipagkakaroon ng self-incriminating na proseso at sari-saring kondisyon para makakuha ng amnestia. Dagdag pa ng mga ito ang framework ng amnestia sa Proclamation number 404 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay pagpapasuko at red tagging umano ng mga organisasyon. Hindi rin nila hinihiwalay ng armed combatants o hindi hinihiwalay ang armed combatants sa hindi armed combatants, kaya may mga hindi armed combatant o yung mga walang armas na maituturing na nagkakasala at masasaklaw ng amnesty program dahil lamang nila sa kanilang politikal na paniniwala. Gayunman, adopted na ng House Plenary ang 4 na concurrent resolutions na pumapabor sa pagkakaloob ni PBBM ng amnestia sa iba't ibang rebelding grupo. Partikular na ang Revolutionaryong Partido na Manggagawa ng Pilipinas o Revolutionary Proletarian Army Alex Bongkayaw Brigade, Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Ipinangako ng liderato ng Kamara na si House Speaker Martin Romualdez ang pag-adapt sa House Concurrent Resolutions bago pa man mag-break ang Kongreso sa December 16, 2023. Kinakailangan ng Congressional Concurrence o pagpabor ng mayorya ng Kongreso upang maging epektibo ang anumang amnesty proclamation. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tataas ang singil sa tubig sa 2024 para sa mga residenteng sineserbisyuhan ng Maynilad at Manila Water. Maari namang mag-apply ng mas mababang rate ang mga residenteng kakaunti ang kinikita. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo live. Ray, magkano yung itataas ng bill sa tubig at bakit tataas ang singil? Ayon sa MWHS, ito ay dahil sa tariff adjustment bunsod naman ng inflation. Para sa Maynila, nasa 7.87 pesos ang average na dagdag na singil sa kada cubic meter na konsumo. Ang epekto nito sa mga residential area ay kung kayo po ay nasa low-income lifeline consumers o yung nasa 10 cubic meters and below yung nakokonsumo, ay may dagdag na 4.74 pesos ang bill sa kada buwan. Dagdag na 100.67 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters habang nasa 205.87 pesos sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Para naman sa Manila Water, may average na dagdag na 6.41 pesos ang kada cubic meter. Ang epekto nito sa mga residential area
ay dagdag na 2.96 pesos sa buwan ng bill sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters. Additional na 76.68 sa dagdag para sa 20 cubic meters at 154.65 sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Ayon sa MWSS, gumastos ang Manila Water ng mahigit sa 11 billion pesos ngayong taon sa pagsasayos ng kanilang mga infrastruktura para sa mas mapabuti ang serbisyo. Mahigit sa 16 billion pesos naman ang investment ng Maynilad ngayong taon hanggang sa buwan ng Oktubre. Pinayagan na rin ng MWSS ang pagtaas ng tigil upang matiyak na hindi magkakaroon ng krisis sa supply ng tubig sa susunod na taon, lalo na may inaasang epekto ng El Nino. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Nakatanggap na ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur ang 20 nasugatan sa pagpapasabog ng gymnasium ng Mindanao State University o MSU Marawi City Campus noong December 3. Samantala, ikinokonsidera naman ng pamunuan ng universidad ang hiling ng mga estudyante na manatili sa loob ng campus ang mga pulis at sundalo upang magbantay sa seguridad. Narito ang report ni Weng Fernandez. Yung mga nandito, iba yun. 15,000 yung MSU Infirmary. Nakalabas pa sila at pinagyan ng 15,000. Yung iba na medyo konti lang yung sugat, nabigyan nila ng 10,000. Nakatanggap na ng financial assistance mula sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur ang 20 individual na nasugatan sa pagpapasabog sa Dimapuro Gymnasium sa Marawi City noong December 3. 15,000 piso ang tinanggap ng mga nagtamo ng maraming pinsala, habang tig 10,000 piso naman ang mga nagkaroon ng minor injury. Nauna nang tumanggap ng tig 100,000 piso ang mga kaanak ng 4 na nasawi, habang 50,000 piso naman sa mga kailangang operahan. Narinig din natin na sinabi ng APF na may 1 million from Vice President Inday Sara para sa hospital bill. Samantala, ikinokonsidera ng MSU Marawi City ang hiling ng mga estudyante ng mga sundalo at pulis ang magmantene ng seguridad sa universidad upang maiwasan na maulit ang insidente. Ngunit kailangan pa niya ng masusing konsultasyon. We defer to the judgment of the AFP and the PNP on this matter, since this falls within their expertise and the area of responsibility. Ayon kay Attorney Panti, kung kinakailangan ay maaari anyang manatili sa campus ang occupation force ng PNP at AFP. Subalit pwede rin anyang umalis na kung sakaling ma-stabilize na ang sitwasyon sa lugar. Sa ngayon, wala pa umanong konsensus kung gagawing permanente ang presensya ng mga sundalo sa loob ng campus. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isa ang patay sa sunog na sumiklab sa 2 plastic warehouse sa Giginto, Bulacan. Umabot ng 7 oras ang sunog bago maapula ang apoy. Mula sa Giginto, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, naapula na ba yung apoy at ano ang dahilan ng sunog? Yes, Ella, pasado alas 7:30 nga ng umaga ay napula ng apoy o sunog dito sa lugar ng warehouse sa Giginto, Bulacan. At isa sa tinuturong dahilan ng pinagmulan ng sunog ay ang nag-apoy at na iskina dito sa loob ng pabrik. Nilamon ng apoy ang 2 warehouse ng plastic sa RIS5 Industrial Complex, Barangay Tabi, Giginto, Bulacan, pasado alas 12 kagabi. Isang 32 anyos na lalaki ang nasawi. Sunog na kinilalang activist ng High Plus Manufacturing. Ang nasabing pabrika ay pagmamay-ari ng isang lalaki na si Robert Ong. Batay sa investigasyon ng Giginto PNP, nagsimula ang sunog sa isang nagliyab na makina sa paggawaan ng plastik. Nag-apoy umano ito at sumabog kaya mabilis na kumalat ang sunog. Dito naman natrap ang sekretary ng pabrika matapos itong balikan ang mga pera na pampasweldo sana sa mga empleyado.
Ang initial investigation na lumalabas, nagsimula yung sunog sa machinery area at yung biktima at mga kasama niya sa trabaho nung time na nangyari yung sunog, lumabas na ng warehouse. Ngayon itong biktima natin, bumalik sa opisina na maaaring merong kukunin, kaso hindi na siya nakakalabas. Ang isa namang trabahador na si Jeffrey Pepito, nagtamo ng sunog sa iba't ibang parte ng katawan dahil sa sumabog na makina. Sinubukan niya sana itong patayin gamit ang fire extinguisher, subalit biglang sumabog. Ang masaklap pa, ang pera na inipon niya ng 13 taon nasunog din. Anya, wala rin siyang naisalbang gamit, subalit ang mahalaga ay nailabas niya na ligtas ang kanyang asawa at anak. Mandar po. Hindi po, may tao po. Hindi napansin siguro na may apoy sa ilalim. Ngayon pag medyo malaki na, napansin na nila na may apoy sa ilalim. Bali ang nangyari niyan, sumabog doon sa ilalim ng makina. Sa ilalim po ng makina. Sumabog yung apoy doon. Doon siya na, bali sumabog siya papunta dito sa plastic yun eh. Bali yung plastic tumatalon, dito natamaan ko sa likod. Samantala, Ella, nadamay pa nga itong sa sunog ang dalawang aluminum close van na truck kung saan may karga itong mga plastic product na mga timba, langgana at mga storage bag na dapat sana ay idinideliver na sa lugar ng Divisoria. At kanina rin, Ella, bandang mga alas 11:30 nga ay nailabas na dito sa loob ng bodega yung biktima na si Francis Vincent at ito ay nailabas ng soko at may hawak itong cellphone ng ilabas dahil nga sa nangyaring sunog na natrap ito. At sa ngayon, Ella, itong si Francis ay dapat sana uuwi sa kanilang lugar sa Leyte sa December 25 para sa kanyang magulang na pupuntahan. Pero ang masaklap nito ay hindi na siya makakauwi dahil nga sa nangyaring sunog dito sa Giginto, Bulacan. At yung mga latest live mula dito sa Giginto, Bulacan, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Bumoto ng pabor ang United Nations General Assembly sa isang non-binding resolution na nagdedemand ng agarang humanitarian ceasefire sa Gaza. Patuloy sa pambobomba ang Israel sa Gaza na ang pinagtutuunan ng pansin ay ang Khan Yunis na nasa timugang bahagi ng teritoryo. Mayroon ding bakbakan sa Rafah malapit sa Egyptian border. Batay sa isang opisyal ng World Health Organization o WHO, mula 36, 11 ospital na lang ang may partial operation. Giit naman ng Estados Unidos sa Israel at Hamas, dapat pahalagahan ang pagbibigay ng proteksyon sa buhay ng mga sibilyan. Pinakamalaking producer ng opium sa mundo ngayon ang Myanmar. Naungusan na nito ang bansang Afghanistan batay sa ulat ng United Nations Office on Drugs and Crime. Sa pagtaya ng ahensya, 1,080 tons ang opium production nito, 36% ang itinaas sa bilang. Lumawig ang poppy production sa Myanmar na nagsisilbing source ng income sa nagpapatuloy na civil war. Ilang dekada nang itinatanim sa Myanmar ang opium na pangunahing sangkap sa highly addictive drug na heroin. Sinasabing pinupondohan nito ang insurgent groups na nakikipaglaban sa pamahalaan. Inaasahan ang record na 49.5 million na mga tao ang magugutom sa West at Central Africa sa 2024. Bunsod ito ng pinagsama-samang krisis gaya ng gera, climate change at mataas na presyo ng pagkain batay sa ulat ng United Nations World Food Program o WFP. Mas mataas ang bilang ng 4% kaysa ngayong taon. Dagdag pa ng ulat, walang kakayanang makabili ng masustansyang diet ang mahigit 2 sa bawat 3 households sa West at Central Africa. 110% na mas mataas kaysa minimum wage sa rehiyon ang halaga ng nutritious diet kada araw sa Central Sahel gaya ng Burkina Faso, Mali at Niger.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 147, versikulo 11, na nagsasabi, "Ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na nangatatakot sa Kanya, sa nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.